Hindi lang simpleng baon, kundi pantustos baon ng 16 anyos na estudyante mula Laguna na si Nico. Kung marami sa mga kabataan ngayon mahihiyang magbenta sa loob ng kanilang eskwelahan, hindi ang isang estudyante sa Victoria, Laguna. Tanganin to ron! Ano kami, working student. Pwede na rin daw! Muya-muya na din! Pero kaya dyan, nilabisi na lang. Siya ang grade 11 at 16 anyos na si Nico na kahit pa sa loob ng classroom, sumasideline sa pagtitinda ng turon. Nagtitinda din po kami kasi sa dun sa amin. Kaya naisipan ko po magdala ng turon. Break time, then inalok niya po ako. Nagtanong po sila kung saan ko binili, tapos sabi ko, sa estudyante ko. At sa pag-post ng videong ito ni Nico online, Kaya dyan, nilabisi na lang. marami pala ang katulad niya. Nagtitinda rin ako sa classmates ko nung elementary ako ng Money and Beans. I remember selling siomai too and coffee jelly. You own my biggest respect, dude. Gusto ko pong maka-inspire ng ibang kabataan na tulad ko po na hindi po lang yung kapos sa pera para pumasok sa school. Napakadami pong way para kumita ng pera. Bakit nga ba ganun na lang kung magsumikap si Nico kahit pa sa mura niyang edad? Ma'am, good morning po. Magtitinda po. Yung mga gustong bumili, sige, magsibili muna kayo. Nito lang Miyerkules, si Nico naglako ulit ng turon sa kanilang eskwelahan. Ang benta niya kada turon, nagawa pala ng kanyang ninang, 10 piso kada piraso. Pinahalo ko po yung mga estudyante din po. Papasok po ako sa room nila, tapos tatanong ko po kung bibili po sila. Kaya po nung una, kasi po, sa private school po ako napasok. Hindi ko din po kalala yung mga teachers dito, tsaka po yung mga estudyante. Yung mga tita ko po, nagagalit nga po sila. Ayaw niyo po kasi nila ako nagtitinda. Sa private school nag-aaral si Nico kahit hirap sila sa buhay dahil ito daw ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Hindi lahat ng pumapasok sa private school ay may kaya sa buhay. Almost lahat po ng aming students ay miyembro po ng 4Ps. Nagpaalam po siya kay siya ng kusang loob naman na gusto niyang kumita ng kanya. May Jordan, tapos nagtitinda ng turon. Yung sapatos ko po na sinasabi niyo is pinag-ipunan ko po yun. Pati po yung pinang-enroll ko po dito. Sa ngayon po, 160. Ka rin binigay sa inyo. 20 po. Okay na po yung 20 pesos. Pagkatapos ng klase, mahaba pa ang araw ni Nico. Sa halip na gumawa ng assignment o mag-relax sa bahay, diretso siya sa bahay na ito para tumulong sa kanyang tatay Nestor sa pagko-construction. Yung bakasyon po, na-extra po kami nung papa ko dyan sa labas po rin. Tatawag po sa amin na papagawa ng kuryente. Nag-helper po kay papa. Nandun na po kasi yung mapapagod talaga. Pero pinipilit ko pong magtrabaho. Mahirap naman po talaga. Tinutubuan ko kumulak. Ang lahat ng pagsisikap niya, alay ni Nico sa kanyang ina na isang OFW. Dito sa Abha, Saudi Arabia, 6 na taon nang namamasukan bilang domestic helper ang ina ni Nico na si Arlene. All around po ako dito, maglilinis ng bahay, mag-alaga ng bata, tapos magluluto. Sa akin po lahat. Gawa nga pong sa hirap ng buhay ng Pilipinas, hindi ko po kayang tustusan lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Siyempre, kailangan tiisin. Pagka nag-a-aside mo, wala po talagang nag-aalaga sa akin. Sila papapupunta lang, bibigyan ng gamot, gano'n. Yung iba po yung alaga ng nanay, di ba? Pagka po papasok po kami, wala pong talagang magluluto, mag-aayos po sa amin, gano'n, sa araw-araw. Masarap po sa pakiramdam na may magulang sa tabi, may nanay, sa kapag po sabay nakain, gano'n. May mag-aalaga sa'yo, tapos may magtatama po sa mali nyo. Gano'n. Kailangan lang po lang talaga dito lakasan ng loob. Kasi pag mahina ang loob mo dito, wala pong mangyayari sa'yo. Baka uwi ka ng Pilipinas na baliw. Masakit po sa loob kasi dapat yung kalinga ng ina, dapat po sa mga anak.
Kaya lang na ibibigay ko na sa ibang bata kasi nga, isipin ko na lang na mga anak ko rin sila, gano'n. Ang pinakakalbaryo para kay Arlene, ang lumaki ang kanyang mga anak na hindi niya kasama. Lumadaan po yung mga birthday ko na wala siya. Pinagdidiwang ko po yung Pasko nang wala po yung mama ko. Sana po kayanin ko, gano'n. Vergara Nicole Kit L. Gumapit po sila magkapatid ng high school, wala po ako. Tinawagan ko siya, lagi po yung sinasabi sa akin, Mama, umuwi ka na. Dito na lang tayo, December. Nasasaktan po ako. Pinapakita ko po sa kanila na matapang ako. Kung sa totoo po, nasasaktan po ako. Never ka nagalit kahit... Hindi po. Naiintindihan ko po lahat yun. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Sa malawak pong kanyang pangunawa. Kahit bata po siya, responsable na po siya. Kaya ganun na lang ang pagsisikap ni Nico na makatapos ng pag-aaral para matupad ang pangarap niyang maging seaman. May pagkakataon gusto ko po sanang makauwi na yung mama ko na sama-sama na po kami dito para po may mag-asikaso na sa amin ng kapatid ko sa araw-araw po. Tapos sabay-sabay na po kaming kakain sa pag gano'n. Yun lang po. Para mas ma-inspire pa si Nico sa pag-aaral, nito lang Huwebes, may espesyal na babati sa kanya. Watch this video first. Walang iba kundi ang kanyang ina. Nico, sana ipagpatuloy mo yung kabutihan ng loob mo. Saka, sana matupad yung pangarap mo. Advance happy birthday sa'yo. Kahit wala dyan si Mama. Alam mo naman na nandito lang ko lagi para sa inyo. Barang araw magkikita-kita rin tayo na. At saka nak yung pag-aaral mo, pagbutihin mo, at saka wag naman masyadong sa trabaho dahil kahit pa paano nagbibigay naman ako, wag mo naman krusin ang sarili mo. Mahal na mahal kita nak, mahal na mahal ko kayong magkapatid. Gusto ko lang pong pasalamatan yung mama ko sa lahat ng ginagawa niya po para sa amin. Samantala, para hindi na problemahin pa ni Nico ang pagkokolehyo, Tanggapin mo yung certification. ang provincial government ng Laguna, hinandugan siya ng scholarship. Nagbigay na rin ang isang private organization ng cash assistance at groceries ang ating programa. Nagbigay rin ng tulong pinansyal. Para naman mas regular ang kita ng kanyang ama, may nag-alok ding bigyan si Nestor ng regular na trabaho. Maraming pong salamat at magkakaroon na po ako ng permanenteng hanap buhay. Mga ginagawa ko lahat to para sa'yo. Mag-ingat ka po lagi dyan, mamahal na mahal po kita. Para po sa'yo lahat to. Pero kaya dyan, nilabisi na lang. Sa mga nagsisikap, wala dapat ikahiya. Sa mga nangangarap, hindi bale ng malayo at malungkot. Lahat gagawin para mabigyan ng mas mabuting buhay ang ating mga minamahal.